Isang viral video ang napanood ng mga netizens kamakailan lamang. Nakuha ng isang lola na umiiyak sa kanyang alagang kalabaw. Ayun pala ay namamaalam na siya dito dahil ito na yung huling araw ng kanilang pagkikita dahil ibebenta niya na ang alaga niya nagngangalang si Doro. Mula sa Rodriguez sa probinsya ng Rizal ay makikilala natin si Nanay Mary J. Delason na halos 33 years na niyang alaga si Doro. Ayon kasi kay Doro, ito daw ay regalo ng kanyang mister na nagngangalang si Diego at nagtatrabaho sila sa may-ari mismo ng lupa. Nanggaling daw ito sa nagmamay-ari ng lupa na nagngangalang Teodoro Manuel para daw gamitin sa pagtatrabaho sa kanilang lupain. Kaya pinangalanan nila itong Doro dahil nanggaling ito sa pangalan na Teodoro Manuel. Ginagamit nila ito sa pag-aararo ng kanilang palayan na kayang mag-harvest ng 100 sacks at nakakapagdala rin ito ng mga hinaharvest silang kamote. Kasama rin ito ng kanyang mga anak. Napakalaking tulong daw ni Doro sa kanilang buhay. Nakasama ito ni Nanay Mary Jane ng halos 3 dekada. Tuwing umaga ay pakakainin niya muna ito ng damo. Pagkatapos ay mag-aararo na ito. At mga bandang alas 10 ng umaga ay papaliguan niya si Doro. Araw-araw niya itong ginagawa at pagdating naman ng 2 p.m. ay itatago niya na si Doro. Napakabait daw talaga ng kalabaw na ito. Kapag inaway ka nila, suwagin mo sila ha para makita namin kung sino yung mga magnanakaw. Ito ang laging binubulong at sinasambit ni Nanay Mary Jane kay Doro. Parang anak na raw ang turing niya dito dahil lagi niya raw itong nakakatulong at nakakasama. Lahat sila nakasakay sa kalabaw, pati sa pagligo, kasama nila si Doro. Kwento pa ng matanda na lagi daw itong nakakasama ng mga anak niya. Ayon pa sa kanya, kilalang kilala daw si Doro sa kanilang lugar dahil nung nakawala daw ito nung isang gabi ay nakita raw ito ng kanilang kapitbahay kaya ang ginawa ay tinali na lamang si Doro at kinabukasan ay ibinalik sa kanila. At ayon pa sa kanya, ang natatanging best friend daw ni Doro ay walang iba kundi si Tatay Diego. Si Doro ang tumulong kay Diego nang madala ito sa ospital nung ito'y inatake sa puso. Lagi niya raw itong kasakasama noon at ang bilin pa nga ni Tatay Diego sa kanila ay ingatan si Doro. Lagi niyong pakakainin. Huwag ninyong pababayaan si Doro. Huwag na huwag niyo siyang gugutumin. Huwag niyo siyang ibebenta kahit anuman ang mangyari. Kahit tumanda na siya at kahit tumanda tayong dalawa. Kahit sino man ang mauna sa atin, yan ang gagamitin natin para sa ating punerarya. Ito ang sinabi ni Nanay Mary Jane. Kaya nakakalungkot talaga mga kapuso. Hanggang sa namatay na nga itong si Tatay Diego nung naisugo dito sa ospital dahil inatake ito sa puso. At lalong umiiyak si Nanay Mary Jane habang siya nagkukwento dahil meron siyang iniindang diabetes, high blood, at kamakailan lamang ay na-stroke pa daw siya. Kaya naman kitang-kita sa video na talagang habang nagkukwento itong sinanay ay talagang umiiyak siya. Sa kabila ng kanilang pagsisikap sa paghahanap buhay, hindi pa rin talaga sila makaahon dahil tinamaan talaga ng matinding sakit itong sinanay dahil sa kakapusan ng kanilang buhay, ng kanilang pera, at sa kanilang kinikita sa pang-araw-araw. Kaya naman ayon sa anak niyang si Emmanuel Ledason, humihingi daw ito ng pang-requirements para sa trabaho sa kanyang ate. Ngunit nabanggit ito ng ate niya sa kanyang nanay. Kaya naman ang ginawa ng nanay nila ay no choice talaga kundi ibenta na nga itong si Doro. Para nga naman kahit papaano merong maitulong sa pambayad ng kanilang mga utang, pandagdag sa tindahan, pampagamot ni Nanay Mary Jane at pangtulong na rin sa paglalakad ng requirements nito ni Emmanuel. Nakahanap na raw siya ng buyer noong August 24 at nung araw din na yon ay naibenta si Doro sa halagang 68,000 pesos. Kaya iyak talaga na iyak itong si Nanay Mary Jane. Makalipas lamang ang ilang araw at ngayon, 5 araw na nga ang nakalilipas. Iyak nang iyak pa rin si Nanay Mary Jane dahil nadidepress siya. At ang sabi naman ni Emmanuel,
Malaking tulong daw ito para sa kanyang trabaho dahil nga naasikaso ang kanyang requirements. At ang sabi naman ng isa niyang anak na si Enrico Ledason, nakatulong daw ito para sa pandagdag ng kanilang tindahan or paninda at naipambayad din sa ilang mga utang. Samantalang si Nanay Mary Jane naman ay malungkot. Talaga nadidepress siya, lagi niyang inaalala itong si Doro kung nakakain na ba daw, kung sinasaktan ba daw siya doon o di kaya naman baka katayin yung pa yung malala. Kaya lalo talaga siya nag-aalala, hindi talaga matahimik ang kanyang kalooban, lalo na ang kanyang isipan, kaya lagi siya nasasaktan. Nagkaroon nga sila ng pera, pero panandalian lamang yon. Pero hindi pa rin matatawaran o mapapantayan itong si Doro. Samantala, pinuntahan ng Team KMJS itong si Mario Amador na nakatira mismo sa San Jose del Monte, Bulacan, na siya mismong bagong owner nito ni Doro at nakabili ng halagang 68,000. Ayon naman sa kanya, mabuti ang kalagayan ni Doro. Malakas daw itong kumain at masiyahin. Nung unang-una daw na araw ay nalulungkot daw ito, halata sa mga mukha nito na naalala niya ang dati niyang amo na si Nanay Mary Jane. Lagi niya raw itong inaalagaan at hindi niya ito pinababayaan. Mabait naman si Mario, ang bagong owner nito ni Doro. Ito na ngayon si Doro, bakas na bakas sa muka, ang labis na kasiyahan. Samantala ang lokal na pamahalaan ng Rodriguez at mga kawani ng barangay ay nagbigay ng groceries at tulong pinansyal mula kay Nanay Mary Jane at sa pamilya nito. At nag-abot na rin ng financial assistance ang Team KMJS. Laking pasasalamat nila at talagang umiiyak itong si Nanay Mary Jane dahil nga sa mga tulong na ibinigay sa kanila. Sabi pa nga niya ay napakalaking tulong daw nito para sa kanyang pagpapagamot at sa pangkain nila pang araw-araw. Masayang masaya ang buong pamilya Ledason. Samantala, ang ginawa ng Team KMJS ay pina-check up na rin si Nanay. Pumunta sila sa ospital at base raw sa history at physical examination ay asymptomatic ang goiter ni Nanay ayon sa internal medicine doctor nito. Kaya hindi naman daw ito nakakabahala. Ngunit napansin ito ng doktor na mayroon ngang goiter itong si Nanay Mary Jane. Samantala, ito namang si Mario ay nakapanayam pa rin ng KMJS at sinasabi niya na nangako raw siya sa owner nito na hindi niya raw ito kakatayin o ibebenta kahit kanino man. At ito na nga yung pagkakataon, muling nagkita ang dalawang may-ari kay Doro, ang original owner at ang new owner. Napayakap sila sa isa't isa at sinabi nga ni Nanay Mary Jane, ito yung nakabili ng kalabaw ko na napakabuti. At sabi naman ni Mario, di ba nanay nangako ko sa inyo na aalagaan ko mabuti si Doro. Eto siya oh, eto na. Talagang sinabi ni nanay no, Doro kamusta ka na? Kamusta ikaw Ro? Ako ito. Iyak talaga siya ng iyak. O di ba nakakaiyak talaga mga kapuso, very touching moment dahil nagkita rin sila sa wakas. At kitang-kita naman no sa mga bakas ng mukha nito ni Doro no na natuwa siya dahil nakilala niya yung kanyang dating amo at niyakap niya talaga to. At sinabi naman dito ni nanay nakikiusap siya sa publiko no, sa harapan ng kamera at sa harapan ng bagong owner nito na kung sino man ang may magandang loob na tumulong sa kanila para meron siyang maipantubos kay Doro ay tulungan siya. Bigyan siya ng kahit magkanong amount, di ba? Makapag-ipon lamang. Samantalang sabi ng farmer leader na si Virgin Nazareno at chairwoman ng Masipag, dapat daw tinutulungan ng gobyerno ang mga ganitong uri ng mga magsasaka para nga naman hindi sila magmukhang kaawa-awa. At ang sinabi naman ng KMP chairman na si Rafael Mariano ay meron doon nakahanda ang ating gobyerno para sa mga magsasaka. Meron daw silang National Rice Program saka programa ng pambansang sibilisasyon para sa tunay na pag-unlad ng ating ekonomiya. Samantalang itong si nanay ay humihingi pa rin talaga ng tulong sa ating mga kababayan na kung sino man ang merong mabubuting kalooban ay magbigay ng kahit magkano, di ba, na halaga para kay Nanay Mary Jane para maipantubos dito kay Doro at muli niya na itong makasama dahil ito lang daw yung pinaka-inaasam-asam niya para hindi na rin siya mag-isip pa araw-araw, gabi-gabi. Para sa mga nais tumulong kay Nanay Mary Jane, maaaring magdeposito sa PS Bank account name Mary Jane P. Delason. Account number
2331100655585. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso.